Sina Kylie Padilla at Roro Madrid ay muling nagsama-sama sa isang kaibig-ibig na dance video. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sina Kylie Padilla at Roro Madrid ay naakit ang puso ng kanilang mga minamahal na tagahanga ng Cairo nang muli silang magkasama sa isang kaibig-ibig na dance video na magkasama. Sa Instagram ibinahagi ng GMA Pictures ang clip ng dalawang sparkle stars na sumasayaw sa kantang disco ng surf course, Patalastas, Our Cairo Hearts. Nabasa ang caption, huling nagkatrabaho sina Kylie at Roro sa Black Rider. Nakatakda silang gampanan bilang Amihan at Ibrahim ayon sa pagkakasunod-sunod sa Encantado spin-off na Sangre. Magbibida rin ang dalawa sa nalalapit na 2024 Metro Manila Film Festival or MMFF entry na Green Bones kasama sina Dennis Trillo at Sofia Pablo. Hindi pa rin kilala ang karakter ni Kylie habang si Roro ay gumanap bilang isang jail card na ayon sa kanya ay isang dream come true. Ang Green Bones ay hango sa orihinal na kwento ni GC Robio, senior documentary manager ng GMA Public Affairs. Ang screenplay ay sinulat ni national artist Ricky Lee at MMFF 2023 Best Screenplay winner na si Ange Atienza. Ito ay ididirect ni Zig Dulay, ang filmmaker sa likod ng Firefly. Ang pelikula ay ginawang GMA Pictures ang Public Affairs at ipapamahagi ng Columbia Pictures. Ang Green Bones ay nagsasabi sa kwento ng isang lalaki na kilalang kilala sa malagim na pagpatay sa kanyang kapatid na babae at sa kanyang anak na babae. Nakahanda na para sa parol ang isang bagong nakatalagang bantay sa bilangguan ay may personal na interes sa pagtsak na siya ay mananatili sa likod ng mga bar anuman ang kinakailangan. At sa kabilang banda, Bianca Umali on marrying Roro Madrid, we really are ready. Tinugunan ni Bianca Umali ang espekulasyon na kasal na sila ni Roro Madrid sa Fast Talk with Boy Abunda. Noong Martes inakda ng Sparkle Star ang record, hindi pa sila kasal o tulas ng planong magpakasal. Sa labas ng kasal, sinabi rin niya kay Tito Boy na kasalukuyan nilang minamaximize ang kanilang mga individual na karir. Ayon kay Bianca, nagsimula ang haka-haka nang magpakasal na sila nang magsilbi siyang hurado sa look-alike segment ng Showtime. May isang contest na sumali bilang kamukha ni Roro. Tinanong sila tungkol sa pizza ng kanilang anibersaryo, ngunit magkaiba ang sagot ni Bianca at ng contestant. Nung commercial break, tiningnan ni Bianca ang kanyang telepono at nagulat siya sa mga reaksyon ng mga manonood na may ilang nag-iisip na kasal na sila ni Roro o nagpropose na sa kanya ang lulong aktor. May iba din na nag-aakalang nagsasama na ang dalawa na binaril niya. Kami po ni Roro ay of course, we are in our 7th year of the relationship. Currently, syempre nandoon ang mga pag-uusap namin, she said about marriage. She added that it's easy to say that they're ready to get married because in our hearts we really are ready. Nauna nang sinabi ni Roro na si Bianca ang the one. Kamakailan ay lumipad ang mag-asawa sa Japan nang magkasama kung saan kumain sila ng ramen, matcha latte at yakiniku. At sa kabilang balita naman, inamin ni Roro Madrid ang panliligaw at pagtanggi ni Barbie Forteza nung siya ay 14 taong gulang pa lamang. Inamin ni Roro na sinubukan niyang ligawan si Barbie Forteza noon na ayon sa ulat ni Nelson Canlas sa 24 oras. Tinanggap ni Barbie ang regalo, tas yun ang dahilan kung bakit siya binasted. At sa kabilang banda, inamin ni Gabby Garcia na nahirapan siyang makamove on sa dating BF na si Roro Madrid. Inamin ni Gabby Garcia na nahirapan siyang mag-move on sa relasyon nila ng ex-boyfriend at kapwa-kapuso aktor na si Roro Madrid na sinabing aktang aktor ang kanyang first love. Ginawa ni Garcia ang maikling pag-amin sa panayan sa Fast Talk with Boy Abunda noong Lunes, October. Guilty or not guilty, nahirapan kang mag-move on. Abunda asked Garcia to which she said guilty. Agad na sinundan ni Abunda ng kay Roro Madrid na ikinagulat ni Garcia. O may follow-up pa mula kay Roro, oo, siya ang aking unang pag-ibig, sabi niya pa. Ang aktres ay kinanong ni Abunda kung ang kanyang kasalukuyang kapariya ang aktor na si Khalil Ramos ay hindi alintana ang pangalan ni Madrid na banggitin. Oo, napaka-open niya and he's a smart person. He can handle things, she said. Sina Garcia at Madrid ay nasa isang relasyon noong sila ay 15 at 16 ayon sa pagkakabanggit sa isang hiwalay na panayam sa Fast Talk noong Marso 2023. Sinabi ng lulong na aktor na si Garcia lang ang kanyang kasintahan bago makipag-date sa kasalukuyan niyang partner na si Bianca Umali. Ang Unbreak My Heart star ay
7 taon nang nakikipag-date kay Ramos. Sa panayam, inilarawan ni Garcia ang huling bilang isang taong nagbibigay ng kapayapaan. Parehong nagpahayag ng kanilang kaligayahan para sa love life ng isa't isa. Sa ulat ng 24 oras ng September 2024, sina Garcia at Madrid sa muling magsasama sa sangre ay nagkatrabaho sa Let the Love Begin at Encantadia. At sa kabilang balita naman, Vice ganda, nanindigan sa pagkatao ni Ayon. Mabuti ang puso ng asawa ko. Walang pakialam ang mag-asawang Vice ganda at Ayon Perez pagdating sa pagdidesisyon sa kanilang respective career. Never daw nagdiktahan ang celebrity couple kung ano ang dapat nilang gawin kapag may kailangan silang desisyon hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang trabaho. Mariing gininay ni Vice ganda na may kinalaman siya sa biglang pag-atras ni Ayon sa pagtakbong konsehal sa Concepcion, Tarlac. Say ng phenomenal box office star, sasuggest lamang sila para sa kabutihan sa isa't isa, pero we don't decide for each other. Hindi ako sasabihan ni Ayon na dapat ganito yung gawin ko, ako rin sa kanya. Hindi ko sasabihin sa kanya na dapat ganito yung gawin mo. Hinahayaan namin yung isa't isa na pumasiso ng mga bagay pero nakaalalay kami, ang say pa ng TV host comedian sa interview ni Ogie Diaz para sa kanyang YouTube vlog. So yung mga desisyon niya sa buhay ay desisyon niya yun at pinagkakatiwalaan ko siya, paliwanag pa niya. Dagdag ng paglilinaw pa ng It's Showtime host, sariling desisyon ni Ayon ang huwag mo nang tumakbo sa 2025 midterm elections na kahit nakapag-file na siya ng Certificate of Candidacy. Lahat pa ni Vice, alam mo pareho kami. Si Ayon nasa politics ever since youth leader siya sa Tarlac noon pa, at saka ever since bago pa kami magkakilala ay active siya sa public service sa Tarlac, kaya lagi siyang nasa Tarlac, ang dami niyang ganap. Pahayag pa ni Vice, ayon pa sa TV host comedian, hindi na siya nagtaka nang ipaalam sa kanya ni Ayon ang desisyon nitong umata sa pagkandidatong konsehal sa Concepcion. Kilala ko yung pagkatao niya, mabuti kasi yung puso ng asawa ko. Hindi siya mag-aaksaya ng pagmamahal at tiwala at suporta sa kanya ng mga tao. Nung sinabi niya hindi na ako tutuloy, sabi ko bakit? Sabi niya ganun, kung tutuloy man ako, kung sakasakaling gagawin ko, kailangan ko siyang paghandaan, pagplanuhan lahat. Sa ngayon ayokong ipahiya yung mga magtitiwala sa akin kasi baka manalo siya. Say pa ni Vice, sa isang TikTok video ibinalita ni Ayon ang pag-atas sa eleksyon sa mga kalugar ko dyan sa Concepcion. Una po, maraming salamat sa tiwala at suporta nyo na ibinibigay sa akin. Pinapaalam ko lang po na hindi na po ako tatakbo o tutuloy bilang konsehal ng Concepcion. Gusto ko po munang ihanda ang sarili ko para hindi mapahiya sa inyo. Mapaglingkuran kayo ng tama. Muli po, maraming salamat sa inyong tiwala. Paumanin po ang mensahe pa ng partner ni Vice ganda. Kaya naman sinuportahan ito ni Vice ganda. Ayaw naman niyang pilitin si Ayon, at si Ayon naman ay may balak namang tatakbo sa susunod na eleksyon. Sa ngayon lang ay hindi muna siya tatakbo dahil plano niyang pagtiyagaan muna ang kanyang sarili. Gusto niyang i-ready, gusto niyang mga maayos ang lahat bago siya tatakbo. Gusto niya munang ready siya para naman magampanan niya na maayos ang kanyang posisyon or ang posisyong kanyang tatakbuhan.